Tanong lang, naisip mo na ba minsan paano kung ang buong buhay mo, simula pagkabata hanggang ngayon, isang panaginip lang? Isang mahaba, detalyado, emosyonal, at misteryosong panaginip. At hindi mo lang alam na hindi ka pa talaga nagigising. Medyo nakakakilabot, di ba? Pero, nakaka-curious na din at the same time. Ngayong gabi, subukan natin kilitiin ang iyong utak. Pag-usapan natin ang mga posibilidad na baka nga lahat isang ilusyon lang. At habang nilalakad natin ang tanong na ito, subukan mong namnamin ang bawat ideya. Baka sa uli, may matuklasan kang bago tungkol sa sarili mo. Alam mo ba si Plato, sa kanyang librong Allegory of the Cave, nagbibigay siya ng ideya na baka ang nakikita natin anino lang ng totoong realidad. Kasi doon sa kwento niya, may mga tao na nakakulong sa loob ng kuweba simula pa ng pagkabata. At ang tanging alam lang nila, may mga aninong dumaraan sa pader. Dahil ito lang ang nakikita nila, kapag isa sa kanila nakalabas sa kuweba at nakita ang totoong mundo o kung ano man yung nasa labas, may hirapan siyang tanggapin na lahat ng alam niya ay hindi pala totoo. At kung babalik siya para sabihin sa iba, baka hindi siya paniwalaan o much worse, baka tawagin siyang baliw, buang, nasisiraan ng ulo. Si Rene Descartes naman, nagtaka. Paano mo may isang makapangyarihang nilalang na nililinlang lang tayo? Na lahat ng akala nating totoo ay hindi pala. Sabi nga niya, cogito ergo sum. In English, I think, therefore I am. Ang tanging bagay na sigurado siya ay ang kanyang pag-iisip. Kasi lahat ng ibang bagay pwedeng iligaw ng panaginip o ilusyon. At kung napanood mo na yung The Matrix, malamang pamilyar ka na sa idea na ang buong mundo natin ay isang malaking simulation. Lahat ng nararamdaman, naririnig at nakikita mo, ito ay pinapadala lang ng sistema sa isip. Isipin mo, ano kung ganoon nga talaga ang nangyayari? Pero teka, balikan muna natin ang mismo konsepto ng panaginip. Halos araw-araw tayo nananaginip. Minsan malinaw, minsan magulo, pero habang nananaginip tayo, yung pakiramdam natin totoo. May saya, may takot, may lungkot. Ramdam natin lahat Pero kapag nagising tayo, naglalaho lahat. Para bang wala talaga yun. At ang nakakatawa, dahil habang nananaginip tayo, bihira tayo nagtatanong kung ano ba yung mga nangyayari. Paano kung hindi pa pala tayo nagigising? Sa larangan ng neuroscience, sinasabi na ang ating utak ay nag-a-activate ng parehong bahagi kapag tayo nananaginip at kapag gising. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit minsan napakatotoo ng panaginip natin. Minsan pa nga mas malalim ang emosyon na nararamdaman natin sa panaginip kaysa sa reality. May mga pagkakataong nagigising tayo na may luha na lang tayo sa mata, umiiyak, o minsan naman masaya. O kaya naman mabigat sa dibdib. Dala ng panaginip na hindi natin maintindihan. Paano kung ang parehong prinsipyo totoo din sa reality nito? Baka gising nga tayo, o baka hindi pa. At sa quantum physics, may tinatawag na observer effect. Ibig sabihin ng isang bagay ay nagbabago depende sa kung saan at kung paano ito inoobserbahan. Kaya may mga nagsasabi, baka ang realidad ay subjective. Baka depende ito sa kamalayan ng isang nilalang. Ikaw, ako, tayo. Sa psychology naman, may tinatawag tayong dissociation. Isa itong estado kung saan parang hiwalay ka sa sarili mo. Para kang nanonood ng pelikula, pero ikaw ang bida. Parang totoo, pero parang hindi. Nararanasan natin ito sa gitna ng trauma, stress, o sobrang pagod. Sa mga sandaling di natin maintindihan kung totoo ba ang paligid. Minsan, habang naglalakad, bigla ka na lang mapapaisip, ako ba talaga to?
O kaya habang nakatitig sa salamin, ako pa talaga yung nasa harap ko. Ngayon, isipin mo, paano kung ganito din ang buhay? Isang lucidity na hindi natin alam. Hindi natin alam na nanaginip tayo. Dahil sobrang detalyado, sobrang totoo, at sobrang pamilyar. Na baka lahat ng ginagawa natin katulad ng trabaho, relasyon, takot, pangarap, bahagi ng isang malaking panaginip. Isang panaginip na may mga batas at limitasyon. Pero minsan, nasisilip natin ang butas nito. May mga sinaunang paniniwala gaya sa Hinduism na nagsasabing ang mundo ay isang ilusyon. Tinatawag nila itong Maya. Ayon sa kanila, ang buong mundo, lahat ng nararanasan natin ay isang panaginip ng Diyos at tayo ay bahagi lang nito. Sa Buddhism, tinuturo na ang lahat ay temporary, lumilipas, nagbabago, at sa ganitong pananaw, halos kapareho rin ng panaginip ang ating buhay. Dahil walang permanenteng bagay, lahat ay dumadaan lang, tulad ng panaginip. Pero kung ang lahat ng ito ay panaginip lang, ano ngayon? Ibig bang sabihin walang halaga ang lahat ng to? O baka mas may halaga nga ito? Dahil kahit pa managinip lang ang lahat, umiiyak tayo, tumatawa, umiibig, umaasa, umuutot, lumalaban, kahit isang panaginip, may bigat ang bawat sandali. Dahil nararamdaman natin ito sa puso, sa kaluluwa, sa mismong katauhan natin. At hindi ba't doon nabubuo ang kahulugan o meaning of life? May mga araw na parang lumulutang ka lang sa mundo. Parang scripted ang mga nangyayari. Parang pamilyar. Pero hindi mo alam kung bakit. At sa mga ganitong sandali, minsan mapapaisip ka, teka, gising pa ba ako? O isa pa rin tong habang panaginip? Kapag nauulit ang eksena, kapag bigla mong na-anticipate ang sasabihin ng kausap mo, kapag pamilyar ang isang lugar kahit alam mong ngayon mo lang ito napuntahan, deja vu o glitch sa panaginip. Ngayon ang tanong ko, kung panaginip lang to, sino ang nananaginip? At kailan siya magigising? At kung magising siya, anong makikita niya? Isang mundong mas totoo, mas maliwanag, o mas malabo? Pero siguro, hindi na mahalaga kung totoo ito o panaginip lang. Kasi sa bandang huli, ang mahalaga ay kung paano tayo nabubuhay sa gitna ng hindi natin lubos na nauunawaan. Kung paano tayo natutong magmahal, tumanggap, magpatawad, at mangarap. Siguro, ito ang tunay na layunin. Hindi ang paggising kundi ang pagtanggap. Ang pagyakap sa misteryo ng ating pagkatao. At kahit hindi natin maintindihan ng lahat, pipiliin pa rin natin mabuhay. Nang may kabutihan, syempre. Pag-unawa at pagmamahal. Ngayon, bago tayo matapos, isang huling tanong. I-comment mo sa baba. Kung hindi mo alam na nananaginip ka, paano malalaman kung gising ka? At kung sakaling gising ka na ngayon, sigurado ka ba? Ako si Cutie, at ito ang Quantum Thoughts. Mga tanong na walang muka, mga tanong na may lalim, hanggang sa susunod nating pagninilay. Paalam!